Magandang araw po sa inyong lahat. Kung gusto niyo pong makagawa ng English sentence na merong dalawang noun na magkasunod, maaari po tayo gumamit nitong tinatawag na appositive. Kasi ang appositive po ay noun na tumutulong sa isa pang noun para mas makilala pa ito ng lubusan. Halimbawa po ito, ang aking kaibigan na si Ed ay pinahiram ako ng libro. Okay, ang unang noun natin dito ay itong salitang kaibigan o friend sa English. Kapag tiningnan niyo yan sa dictionary, noun ang ibibigay sa inyo. Samantala, ang sumunod na noun po ay itong particular na pangalan na Ed. Kasi pag sinabing ang pangalan, noun po yan. So, itong si Ed o itong Ed, yan po yung pangalawang noun natin. At kung mapapansin nyo, itong pangalawang noun tumutulong para mas matukoy natin kung sinong kaibigan ang aking gustong tukuyin. Okay? At kapag ganyan po yung gamit ng noun natin, ang tawag po doon ay appositive. Okay po? At saka makikipansin po yung pagkasunsod ng mga salita. Dapat ang iuuna nyo po muna ay yung noun na kung saan ay hindi pa natin talaga makikilala ng lubusan. Okay? Tapos isusundan natin ng noun na kung saan ay tutulong para mas makilala na natin ng lubusan yung naunang noun. Okay po? So isa pang halimbawa. Ang lumang pelikula na The Big Fish ay paborito kong pelikula. Okay? So, yung pelikula po dito, yan yung unang noun natin. Sinundan po natin ng particular na pangalan ng pelikula at ito ngang The Big Fish. Okay? So, itong The Big Fish, tinutulungan niya itong salitang pelikula para mas makilala pa natin kung aling pelikula ang sinasabi ko na aking paborito. Okay po? So, ang tawag po dito sa appositive na itinuturo ko sa inyo ngayon ay tinatawag na restrictive appositive o essential appositive. Na ang ibig sabihin ay itong noun na sumunod ay hindi po maaaring tanggalin sa ating sentence. Kasi napakahalaga po nito. Kasi kung tatanggalin nyo itong Ed o itong The Big Fish, hindi nyo makikilala ng lubusan yung noun na nasa unahan natin. Di ba po ba? Kunyari ito, ang aking kaibigan ay pinahiram ako ng libro. Sinong kaibigan mo? Kung marami kang kaibigan, di malilito yung inyong kausap. Di ba? Ito pa, ang lumang pelikula ay paborito kong pelikula. Aling lumang pelikula? So, napakahalaga po talaga nitong Ed at saka itong The Big Fish para mas makilala natin ng lubusan yung una nating noun na tinutukoy. Kaya hindi po pwedeng tanggalin. At kapag hindi po pwedeng tanggalin yung tinatawag na appositive na si Ed o The Big Fish, dapat wag natin sasamahan ng comma. So pag hindi po natin nilagyan ng comma yung appositive natin, ang tawag po doon ay restrictive appositive o essential appositive. Okay? So kung gusto nyo matutunan yung appositive na may comma, yun po ay na-discuss ko na. Okay? Kadi-discuss ko lang po. Kaya sana panoorin nyo rin po. Okay? So sana natutunan nyo na po ng maigi ngayon itong tamang paggamit po ng appositive. Kung saan ay nakakatulong po para makagawa po tayo ng dalawang noun na magkasunod. Okay po? At saka sana natutunan nyo po itong tinatawag na restrictive appositive o essential appositive. Maraming salamat po.